Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikawalong araw na ng ating Misa Aguinaldo. Nangangahulugan lamang na sa salitang binubuo nating Eucharist, ang ikawalong letra ay ang letter S. Letter S sapagkat dalawang aral na naman ang mapupulot natin na nagsisimula sa letter S. Ang unang aral ay ang salitang sacrifice. Bakit sacrifice? Kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias, ipinababatid sa atin ang mga bagay-bagay patungkol sa alay, sa handog, sa sakripisyo. Ika nga ni Propeta Malakias, at ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Darating siya para humatol at dalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Dito binibigyan tayo, mga kapatid, ng pagpapakilala ni Malakias sa pamagitan ng kanyang propesiya na darating ang araw na ang Mesiyas, na ang Kristo ay maghahandog. At papalitan niya ang dating uri ng paghahandog na ginawa ng mga lumang saserdote. Makikilala natin na sa lumang tipan, may mga tinalagang saserdote mula sa pangkat ni Levi. Ngayon sinasabi sa atin na pagdating ng Mesiyas, pagdating ng manunubos, siya ang magiging punong saserdote na papalit sa luma. Magandang magsilbing paalaala ito sa atin sa kadahilanan na tayo rin kung tutuusin nakikiisa sa pagiging saserdote ng Panginoon. Yamang tayo ay mga binyagan. Tandaan natin na sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nakikiisa sa pagkahari, sa pagkapari, at sa pagkapropeta ni Jesucristo. Bilang nakiisa ngayon sa pagkapari ni Jesus, anong ibig sabihin? Unawain natin na ang mga nakiisa sa pagkapari ni Jesucristo, nangangahulugan ito ng pagkakaisa sa kanyang sakripisyo. Dahil ang pangunahing tungkulin ng pari ay ang pag-aalay. Minsan nakakaligtaan mismo ito ng mga pari. Dahil ang mga pari, kapag nakapunta o itinalaga sa isang parokya, ang akala, ang kanilang misyon ay magpagawa ng simbahan. Sila ay nagiging inhinyero. May iba namang pari na pag maitalaga sa simbahan, ang kala ng kanilang misyon ay paging social worker, dental mission, medical mission, minsan meron pang mga feeding program at kung ano-ano pang mga social works or action para sa mahihirap. That is a work of a social worker, not only exclusive to priest. Ang iba namang pari, pag may talaga sa isang simbahan, fundraising ng fundraising, alaala mo, negosyante. Bakit nga ba pari ay pari? Ang pangunahing gawain ng pari ay mag-alay ng misa, mag-alay ng sakripisyo ng Panginoon.
At yun rin sana ang tumatak sa ating isipan. Bilang nakikiisa sa pagkapari ni Jesus, ang tawag nun, common priesthood. Yung mga inordinahan, tinatawag namang ministerial priesthood. Lahat ng binyagan nakikiisa sa pagkapari ni Kristo. Sa papanong paraan? Kapag tayo ay may mga pinagdaan ng hirap, pinagdaraan ng pagdurusa, pinagdaraan ng pagsubok, kapag marunong tayo na yan ay ialay sa Diyos, na yan ay handog ang mga hirap, mga sakripisyo, mga pagdurusa, nakikiisa tayo sa gawain ni Kristo ng pagkapari. May saysay ang ating mga sakripisyo. May saysay ang ating mga paghihirap. May saysay ang ating pagdurusa. Kung marunong tayong iugnay iyan sa mismong pagdurusa, hirap at pasakit ng Panginoon. Kaya nga sa panahong ito, mainam na ang aral ng sakripisyo ay ating matutunan. Bakit? Naalala ko dati, lalo makapagpapatunay niyan ang mga magulang na nandito, ang mga lolo't lola na nandito, anumang tinatamasa ninyo sa buhay, masasabi nyo, pinaghirapan ko ito. Bunga ito ng aking pagod, pawis, luha. Anumang meron ako ay pinagdaanan kong mga hirap. Ngayon, tinatamasa ko ang bunga ng mga hirap na iyon. Dahil sa panahon natin ngayon, ayaw natin ng ating mga kabataan daanan pa ang mga hirap na ating nang nadaanan dati. Kaya, ano ang nagiging epekto sa ating lipunan? Ang binubuo natin ay mga kabataan na mahihina. Ang binubuo natin ay mga kabataan na nakalimot ng tinatawag na sakripisyo ng pag-aalay. Halimbawa na lamang, kapag pinag-uusapan natin ang pag-aaral, dati may tinatawag tayo na salita na kailangan mong magsunog ng iyong kilay. Literally, bakit? Naranasan niya ng marami dito, lalong-lalo na yung mga panahon na wala pang kuryente, na kinakailangan mong mag-aral, magbasa, gamit ang kandila. Kaya doon nagsimula ang terminong iyan, magsusunog ka ng kilay. Kung saan ngayon, all the comforts of study, may ilaw, may electric fan, may aircon, may internet. Pero ang kabataan ngayon, they cannot even prolong an hour of solid study. Nagrereklamo agad, ang hirap namang unawain yan. Hindi pumapasok sa aking isipan. Anong labas ng mga kabataan ngayon? The expression is, they become lemons. Mahihina. Mga kapatid, mga magulang, turuan natin sila ng halaga ng sakripisyo. Ayaw natin na sila'y pasakitan. Subalit dapat maunawaan nila na upang magtagumpay sa buhay, kinakailangan ang mga hirap na iyan. Yan ang unang aral na ipinababatid sa atin. Maunawaan natin ang saysay at bunga ng sakripisyo. Ang ikalawang salita na mapupulot natin ay ang isa pang salita na nagsisimula sa letter S. And the word is share, pagbabahagi. Bakit kamo? Balikan natin sa Ebanghelyo na salaysay ni San Lucas. Sa Ebanghelyo na salaysay ni San Lucas, narinig natin na dumating ang panahon ng kapanganakan ni Elizabeth. Narinig natin ang panahon na kung saan matapos ang 8 araw,
ang anak na ito ni Elizabeth ay tinuli at pinagkalooban ng pangalan. Nakakatawag pansin dahil lang manganganak si Elizabeth, para bang buong bayan o buong barangay nila naroon sa tahanan. Nang muli matapos ay 8 araw, naroon muli ang halos buong bayan. Sa panunulat ni San Lucas, sinabi sa atin, nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at kamag-anak, tumutukoy sa kanyang kapanganakan. At dinagdag ni San Lucas sa salaysay, nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Naroon ang salitang sila. Kung ating ilalapat sa panahon natin at kultura, sasabihin mo, ang dami palang marites at 8-0 sa panahong iyon. Isipin mo, manganganak na lang, naroon sila. Magtutuli, naroon sila. We have to understand, dapat nating unawain, ibang-iba ang kultura ng mga Hudyo kaysa atin. Bakit? Dahil sa kultura ng Hudyo, halimbawa na lamang, ito nabigyan kami ng tinatawag pagkakataon nang nandun kami sa Jerusalem. Ang mga batang lalaki, kapag tumatawid mula sa pagkabata hanggang sa tinatawag na pagbibinata, ito ay edad na 13 years old. Halos buong barangay kasama sa pagdiriwang. Ang nagbibinata na iyon ay kanilang pinoprosesyon sa kalye na punong-puno ng kasiyahan. Sa madaling sabi, sa kultura ng mga Hudyo, ang kasiyahan ng isang pamilya binabahagi sa iba. Yun rin ang nangyari sa Ebanghelyo. Ang kasayahan ni Zacarias, ang kasayahan ni Elizabeth, na alalahanin natin, pinagkalooban sila ng anak. Bagaman sila'y matanda na, bagaman si Elizabeth ay baog, yamang pinagkalooban ng anak, ang kasiyahang iyan, binabahagi nila sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay. They know how to share their joys to others. At iyan ang binibigay sa ating aral. Bakit? Dahil sa panahon natin ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang pagbabahagi, ang pag-share, we put a limitation. Ito, magbahagi ako sa kanya kasi marunong rin siyang magbahagi sa akin. Ito, babahaginan ko siya. Bakit? Kasi mabuti siya sa akin. Ito, babahaginan ko. Bakit? Kakilala ko, kaibigan ko. We put limitations kapag pinag-uusapan ang pagbabahagi o sharing. But that should not be the way. From the Christian perspective, ang pagbabahagi ay walang limitasyon. Sino man yan, ano man yan, wala tayong pinipili. We should be open in sharing to others. Yan ang binibigay sa ating turo. Kung tutulong ka, huwag mong pipiliin ang tutulungan mo. Kung magbabahagi ka, huwag mong pipiliin ang mga taong babahaginan mo. Bahaginan mo nga, sabi ng Panginoon, yung mga taong hindi kayang magsukli o magbigay ng binigay mo. Ito ang dalawang salita na binibigay sa ating aral ngayong araw. Sacrifice and share. Kaya ang iniiwang hamon sa atin bilang katanungan, is our fruit or is the fruit of our sacrifice leads us to share to the less fortunate? Ang bunga ba ng ating sakripisyo ay nag-uudyok sa atin para magbahagi sa mga walang-wala? Mga kapatid, para turuan tayong tugunan iyan, alalahanin natin na ang Panginoong Diyos, una sa lahat, binahagi ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya si Jesus naparito. Nang naparito si Jesus,
Sa pagbabahagi niya sa atin, inalay niya ang kanyang sarili. Sa pag-aalay na iyan, sa sakripisyong iyan, anong naging bunga? Tayo ang nakikinabang dahil binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ito rin sanang magsilbing aral sa atin, that we learn to share the fruit of our sacrifice. May bahagi ko lang sa inyo. Nung ako po ay nasa kolehiyo, meron akong naging professor na sabihin ko modelo sa pagkakristyano. Dahil kapag nagsimula na ang buwan ng December, hinihikayat niya kami palagi from December 1 to December 31. Sabi niya, impukin nyo ang bunga ng iyong sakripisyo at yan ang ibabahagi natin sa iba. Nauna hindi namin maintindihan, kaya niya pinaliwanag. Sabi niya, kung kayo halimbawa, mula Lunes hanggang Biyernes, nasanay kayo na kapag kumakain ng lunch, bibili ng soft drinks. Sa mga araw na ito, imbis na ibili mo ng soft drinks, uminom ka ng tubig. At yung pera na dapat ibibili mo, ipunin mo. O di naman kaya, kapag kaya mo man lang lakarin, huwag kang sumakay ng tricycle o jeep. Lakarin mo na lang. At yung natipid mo na naman, ipunin mo para sa araw na iyan. Araw-araw dapat meron kang naiipon bunga ng iyong sakripisyo. Sa loob ng 31 days, ang mga naipon na iyon ay lilikumin. Pagdating ng January 1 hanggang January 5, yung naipon ninyo, ibili ninyo ng regalo para sa mga paslit, para sa mga bata. At January 6, piyesta ng Three Kings. Yun ay ibabahagi natin sa mga bata sa Rizal Medical Center. Tayo ang kanilang magiging Three Kings. Mga kapatid, hindi yan mawawala sa aking memorya dahil napakaganda ng pakiramdam na hindi ka lamang nagbigay, pero ang pagbibigay mo, bunga ng iyong sakripisyo. Yan rin ang tinuturo sa atin ng balikhandog. Mapapansin nyo sa balikhandog, kapag tayo lumuluhod at nagdarasal ng panalangin ng balikhandog, anong sinasabi natin? Na ang ating ihahandog ay bunga ng ating pinaghirapan. Hindi lamang iyan madaling ialay, kundi inipon mo iyan, pinag-isipan mo yan ng iyong ihahandog sa Panginoon, bunga ng iyong sakripisyo, at sa pamamagitang iyan, magiging kasangkapan ka sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Sana mga kapatid, kung tayo magbibigay, hindi lang natin iisipin na galing sa puso, na galing sa isipan. May kakaroon ng saysay ang ating alay, ang ating ibabahagi, kung yan ay galing sa ating hirap, kung galing sa ating sakripisyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.